sabi po natin C ng konstitusyon. Ang COMELEC ay naandyan to enforce and administer election laws. Enforce and administer election laws. Kung kaya naman kahit ayaw namin sa batas na yan, no choice kami kung hindi patupad yung batas. Yan ang sagot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang forum patungkol sa mga issue sa eleksyon tulad ng political dynasty. Ayon kay Garcia, ang mga aksyon na hindi nakasaad sa batas ay maituturing na usurpation of the prerogative of Congress na isang impeachable offense. Any attempt of COMELEC to go beyond the law will be a usurpation of the prerogative of Congress and will be struck down as unconstitutional and a ground to impeach an impeachable public official such as ours. Kahit ipinagbabawal nga ang political dynasty sa saligang batas, walang malinaw na nakasaad kung paano ito ipapatupad. Political dynasty is absolutely prohibited. Ang tanong na lang, paano natin i-interpret yung sinabi mo as may provided for by law? Dagdag ni Garcia, 1985 pa ay sinulat ang ipinapatupad na batas ng COMELEC, kaya't nahihirapan ang ahensya na pigilan ang paglaganap ng political dynasty. Alam niyo po ang problema natin sa kasalukuyan. Meron tayong omnibus election po na December 3, 1985 circa. Yan po ang pinapatupad ng COMELEC, batas ang pambansa pa nakalagay doon. Totoo lang po, napakahirap sa kalagayan ng COMELEC na ang batas na pinapatupad mo ay Jurassic. And no choice kami kung hindi sundin nyo kasi otherwise violation po ng batas. Samantala, sa interview ng programang On Point sa Billionaire News Channel, binanggit ni Chairman Garcia ang panawagan niya sa mga mambabatas para amyendahan ang batas sa premature campaigning tuwing eleksyon. Halos 4 na buwan pa bago ang halalan, pero tad-tad na halos ng campaign paraphernalia ang iba't ibang mga lugar. Taliraw ang kamay ng COMELEC sa pagsawata dito hanggang 3 araw bago magsimula ang opisyal na campaign period. Kaya palagay ni Garcia, panahon na para baguhin ito. It's high time Congress, with all due respect, should now initiate the revision or even the amendment of the specific provision of the law. Even the Supreme Court pointed out they cannot do anything, their hands are tied because there is a specific provision concerning that matter that they are not yet candidates at the time of the filing of the candidacy. Simply because why is it different when we conduct the election manually and different when we conduct the election automated? Even if they are to file their candidacies earlier, there is already that intention on the part of the candidates to run for public office. Otherwise, they would be filing their candidacies. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda sa nalalapit na midterm election sa May 12. Handa na ang mga gamit ng COMELEC, nakatoka sa AFP ang matiyak na walang foreign intervention sa halalan habang plansyado na rin ang latag ng seguridad ng PNP. Mula bukas ay magpapatupad na ng gun ban sa buong bansa. Para sa Weekend Agenda, Migo Faatin, Abante Radyo.